Saging. Walang pili sa pagkain yung alaga namin. Uy. Busog ka ba? Pake. Ilang mo na dito? Gamay ka na? Kapag yung kusi-kusion. Tahimik yung alaga natin ngayon. Tahimik. Goy, mamili ka. Saging or panisal? Ah, saging. Ito, Goy. Panisal, Goy. Hindi na niya pinansin yung kan, oh. Hindi niya pinansin yung panisal, oh. Ah. Hindi mo na. May isa pa, oh. Bigyan kita ng dalawa. Ito ko ilagay ko, ha. Ito lang. Ubusin mo yan, Goy. Ayaw nga kumain. Hulog lang. Sayang yung saging, Goy. Dapat sa'yo, Goy, isa lang yung ibigay sa'yo. Inamoy pa niya yung saging. Wala namang amoy yan. Ikaw yung nagbalat. Yung mga baboy namin, mga kaprobinsya, oh. Hindi pa naubos yung feeds na binili natin. Tapos noong una, nagtimbang tayo ng isang baboy. Umabot po sa 77 kilos yung isa. Tapos ngayon, nag-change feeding po tayo. Finisher po yung pinapakain natin. Magtimbang naman tayo ng isang baboy para malalaman natin kung bumigat ba sila or bumaba ba yung timbang nila. So ngayon, subukan natin na kiluhin yung isa para malalaman natin kung bumigat ba. May nag-comment po dati sa ating baboy na hindi daw umabot ng 1 tonelada or 1,000 kilos yung baboy natin na 11. Kasi kung daw, bansot daw. Tapos matagal na daw to. Sabi po niya nasa 850 kilos lang daw yung ating 11 baboy. Hindi naman tayo makapaniwala dyan kasi comment lang niya yun. At kami po dito yung nakakita sa actual. At saka base sa ulo estimate lang, mahirap yan. So kailangan na kiluhin natin para malalaman natin kung ilang kilo yung baboy natin. Yung baboy natin mula sa pagwalay, wala pang 4 na buwan. Kasi naka-record po yan kung kailan sila ipinanganak. Bato. Wala dahil giniti itong bato.
ito yung timbangan natin. Ito ang Ay, kablakan, asuro ko tanaw. Putan sa. lalo mong gipat ginagawa. Sabay, nangyay. Dalag gusto, hindi. Mati pa yun. Isipin. Medyo nakapit. Boy, 117. So, nasa 150 kilos siguro yung Hapit na rin sa gatos, bro? Hapit na sa gatos. Gamay ko lang na. Banti sa bati. Lalo mong ilipat ha, kayo mga guba. Yan kita. Uy, wala pa nun. Libinta. Lubinta. Yung pinakamaliit, 20 kilos. Tapos, may, saan ba yan? Minus ng kawayan ba? Yung crate. Hirap pa yan. Uluhin muna namin yung crate. Kita size ra? Itong gamay. Ito di city mo itong usasahan. 93 yung medyo malaki. Tapos yung pinakamaliit na nagkasakit dati. Nasa 66. Try natin yan. Susunod ng mga araw. Maubos yung mga feeds natin ko. Ilang kilo yan. Pag ibinta na natin. Next natin mo, pag maubos yung feeds, ibinta na natin. May, pila pa kapit sa bilin na daw? Tulo. Namabayan ko sa Tatlong sako na lang yung natira. Ang pinakamaliit mga kaprobinsya, o yan po, 66 lang. Tapos yung pinilo natin kanina. Saan kaya? So, siguro nag-average na po yung mga baboy natin dito sa 80 kilos. Pag umabot sila ng 1 tonelada, kailangan po na tumimbang sila ng 91 kilos bawat isa. Tapos ngayon pa lang, yung pinakamaliit, nasa 66 lang. Tapos yun parang 70 kilos lang yan. Ito yung natimbang natin. Tapos ito yung 93 kilos yung isa. Pero okay lang mga kaprobinsya. Kahit may dalawa dito na hindi umabot ng 80 kilos. Tapos yung iba lagpas 80 kilos. Okay lang tayo dyan. Kahit hindi sila umabot ng 1,000 kilos. Yung labing isa nating baboy dito. Masaya na tayo dyan. Kahit nasa 900 kilos lang. Goals na yan. Wala pa silang 4 na buwan mula sa pagwalay. Wala pa silang 5 buwan mula ng itinanong. At sa ngayon po yung presyuhan ng baboy nasa 190 per kilo. Pag umabot siya ng 80 kilos, yan po ang presyo nila. So sana po tumaas pa yan para makabawi tayo sa gastos or makabili tayo ng feeds
para sa ating mga baboy dyan na natira. At balak po natin dito na magdagdag ng mga inahin at saka i-repair yung kulungan natin dito. Instead na mga kawayan yung nakaharang dyan, gumamit tayo ng bakal, yung mga kabilya. Tapos magpagawa tayo ng gestating pin, paruing pin, growing pin. Yan po ang balak natin. Sa ngayon, ito po yung sistema sa ating kulungan. Parang pagkalat-kalat ang sila. Pero balak po natin na magpagawa ng kulungan na ihiwalay natin yung bawat isa sa kanila. May nakita tayo na nag-alaga ng baboy, yung kumpare natin doon sa Area 1. Pinuntahan natin yung kulungan niya. Iba yung sistema sa kanyang pag-aalaga. Ang ginawa niya, bawat isa sa mga baboy niya, nilagyan na yan ng kwarto. At napapansin ko po na medyo maganda yung ganyang disenyo. Kasi hindi madumihan yung pagkain nila. Yung pakainan, hindi madumihan, hindi maihian. Kasi hindi siya makaikot. Tapos napakadali lang linisan at hindi madumi yung baboy. Kasi hindi niya mahigaan yung dumi nila. Hindi siya makaikot. Hindi katulad dito na kahit anong posisyon, magawa nila. Pero yung sistema niya, yung ginawa sa ating kumpare, nakahiwalay lang bawat isa. Para siyang, ano ba, gestating pin na hindi makaikot yung baboy. Ang trabaho lang sa baboy, upo at saka higa lang. Subukan lang natin yan. I-try lang natin yung ganyang sistema. So kung makabinta tayo dito, siguro andun lang sa kulungan ng ating baboy mapunta yung ating kita dito. Nung hindi pa natin natimbang yung ating baboy, kinabahan po tayo baka gumaan yung timbang nila. Dahil first time pa natin napapakain ng finisher. Yun naman ang sabi nila, basta finisher yung ipakain, bumigat daw. Pero sa ngayon, parang kampante na tayo na yung isa na natimbang natin, umabot na po sa 93 kilos. Tapos, yung pinakamaliit, 66 lang. Okay lang tayo, kahit 66 lang kasi parang bonus lang yon. Hinakala pa natin nung una na hindi siya makasurvive. Hindi siya kumain sa loob ng 3 araw. So, kahit yun lang po ang bigat niya, okay lang tayo. Nung una natin timbang sa kanila, nasa 77 kilos lang yung isa. So, bumigat na sila ng kunti. Bumigat sila ng mga 16 kilos yung isa. So, sana sa sunod na araw, kasi hindi pa naman natin sila ibinta sa ngayon, may feeds pa na natira doon. 3 sako yung natira dyan. Magdagdag pa siguro tayo ng 2 sako na finisher. Tsaka natin ibinta. Busy po tayo sa sunod ng mga araw doon sa Area 1. So okay lang yung baboy natin, kontento na tayo sa kanilang bigat. At sana naman tumaas pa yung presyo ng baboy at saka bumigat pa sila. Pakainin pa natin sila ng mga 5 sakong finisher. Si Limer po hindi namin sa ipasok sa kulungan. Dito lang siya sa labas. Baka kumasa na siya sa mga susunod na buwan. Kasi si Limer, mag-1 taon na siya dito sa atin ngayong Pebrero. Tuloy po sa pag-araro yung kaibigan natin dito. At kunti na lang yung natira sa ating binhi na luya. Gamay lang kay subla di ay. Gamay lang kay subla. Gamay lang. Dagdag naman tayo ng luya dito. Para pangtanim. Sumibol na. Dito po yung pinakauna
na tanim namin. Wow, ito na po mga kaprobinsya. Tag-as na. Sana po tuloy-tuloy na yan. Pero hindi pa lahat. Yung sumibol. At sana po mabuhay silang lahat para hindi tayo malugi sa binhi sa ating luya. Kasi may kamahalan po nung bumili tayo. Yung iba, no, nagtanim sila, nilagyan nila ng tangkay ng niyog. So pag mataniman namin ito lahat, yung area natin dito ng luya, lagyan din natin ng tangkay ng niyog. At sana naman mabuhay lahat yung ating tinanim dito. Pero yung iba dito, okay na po. Sumibol na. Bebert ang group. Gabal ba? Ah. Bless good baw kay para makapag-inom-inom ni mong amo. Nagtrabaho yung kalabaw para sa kanyang amo para makainom ng pula. Di mo matawag ka sungay mo, kaya sungay. Malalaman na, wala na dito sako. Dugang gining palalitan, semana pa gini. Next week. How? Pwede na ito ning darohon aning sapa-sapa ko para na agyag tubig, di makatag tubig ba? Ug bugalo lagi siya. Ha? Yan po mga kaprobinsya, oh. Hanggang dito lang yung aming 140 kilos na loya. Na itanim na lahat. Hanggang dito lang. Tapos may bakante pa dito. Kailangan pa natin bibili ng mga 50 kilos siguro. Tapos meron pa dito. Magtira lang tayo ng konti para taniman ng mga gulay dito. At hindi tayo sigurado kung mabuhay ba yan lahat. So magpula siguro tayo ng mga 2 kilo na luya para kung may mga area na hindi nabuhay yung tinanim natin, taniman natin ulit. So next week na tayo makapagtanim ulit ng luya. Ulo kayo ba nandiyan sa? Ya, pwede na dito sa tudling. Kamay rapat to mga 3 kali na lagi to. May kamuting bahaging kami na itanim. Binigay ni pare. 75 days daw sabi niya. 75 pero abot ito 5 ka bulan. Hinatag to niya to. Galay. Dagharamatang mga lokay daw dili sa ka tabon nila ng mga kuana. Para dili ka tayo malagos ag bunlay. Ginalamo sila. Sibuyas natin.
Tanggalin natin ng laylay. Tablot? Ya. Okay pa na? Ay, tangan panahon ko. Yun. Lunes naman ako sa Lapit. paano ning kaon na itong manok? Nabi ulo, dapat kayo tabi ulo to. Ulo ha? Ah. Oh. Saksa. Talbos na ang galay, pang ulam mamaya. Milyak mo lang. Ah, similya gana og gilain. Tudling na kita bro. Not. Tinuod na yaha gyud. Di ba? Wadayo. Tuhan ang ito. Ayun sa tao na eh. Depende. Pagkalabaw kapayong yung taon siya nga men tag hinig human yung trabaho mo kaon siya. Kainom po siya pula. So bang tag iya may nag sige inom ng pula ni. Sa akong gabata pa ko gadget ni tag iya ni kalabaw. Kinig talano beneng kuana bro. Ito men similya dis kadyo sa una. Kene? Ulan kene. Sa mga bro. Ay dugay ito yung gidaro lamang para natin similyan eh. Katubong bro. Babae. Naman ato-ato. Balay-balay sa iyo hindi sa tanong. Saan lang kami? Yung aso natin galit ka kasi nakita niya yung mga kasama natin na nagkatay ng pato ba. Si Kunor oh. Katay ng pato yung mga kasama natin para pang ulam. Para siyang nagwad. Mahilig din siya manghabol ng mga pato. Kaya hilig natin sila pinalabas. At tumaba na po yung aso natin na si Kunor mga kaprobinsya.
Ulam namin, isang kawang kwan, oh. Pato. Dalawa lang yung kinatay namin, pero marami yung karne. Lapit na maluto. Kaprobinsya, kainan na po. Ito yung pagkain namin, oh. Luto na yung aming adobong pato. May adobo din na talbos ng galay or apan-apan. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kainan na. Masyata na. Hindi na rin magkapat niya. Ari mo gugulo niya. Dili na yung pisto na bro. Bili niya akong pistari ng dala. Ako kukuha mo dito. Para. Wala si Jumbo at Tikuan. Abot chike. Umuwi. Galamong. Buhay. Naragrahay pa nito. Di boy daw. Lang, mga kay suunan. Ano ba? Isa kong sa inahan. Ito mga batagi lugar nito. Bawa. Marami na pumunta dito kanina mga kaprobinsya. Naghanap ng baboy. Gusto na lang bilhin yung baboy natin. Pero hindi pumayag si Burot. No bro. Lagi mo ha. Talaga kilo? Mabintay 3 kilo. May nag-offer na ng 200 per kilo. Dua pa sila kabuo. Kung mo palit, di sila tag 200 ang kilo. Isaon na kamay pasaw. Purot na unod o. Hatag ang unod. Manoy. Ano, sundan mo kayo ako. Sundan ko nga akong mga pagkaon. Bilago mo ito ka. Pinagkakabol. Hazahan. Pag ito mga babo ito ang sa muna nga balik itong sa ruta ato kay ako nakabog isarga. Grabe. Dati po kami yung naghahanap ng buyer pero ngayon yung buyer na yung naghahanap ng baboy. Lalo na sa sunod ng mga buwan. Hari na kalasmanan ang isip are. So siya ang banay. Okay na po may nagbalaligya. Ay magbili ko do ka buka na. Bigtalo na ako dito. Okay. Tapos bonito yung batasan nga duga ka sa paulang ah. Tulog ka. Bantay. Bakit ka sa pre? Bigal. Ato na lang tayo. Ito. Dalang ko pa. Abo na po. Ato na tayo ya. Ito ay ito utang nga ito. Ito po ito.
Sabi ate nila. Iya. Sa dito. Nasa bigla ko, tukog hindi na. Tuwila ko ah. Get studied first. Yeah. Kaya masuk. Ang bang hindi makakadang ka mo na bigla. Pamela ha, pamela. Isa lang ka. Okay na mga nabili. Ulog yun. Dito lang. Hindi na ka daw. Ito ko. Masarap yung pato ba? Yung ano pagluto sa?